Guys, ayan, meron na naman tayong panibagong recipe ngayong araw na ito. At alam nyo ba na ito rin ang aming pagkain ngayon, tanghalian. Ang tawag sa pagkain na ito ay mashi. Ito ay iisang proseso pag ikay gagawa din ng grape leaves, kung tawagin ay warag inab. Ayan, iisa ang proseso sa pagtitimpla doon sa ating lagkitan na bigas. So ayan guys, ang ating mga ginamit dito na ingredients, ilalagay ko na lang sa ating video para mas lalong maintindihan nyo. At gagamit tayo dito ng mga vegetables. Ayan, gumamit tayo ng kamatis, pusa, siling green at saka patatas. Dito natin ilalagay ang ating lagkitan na bigas. Ayan guys, panoorin nyo kung anong ginagawa ko. Gumamit tayo dito ng mga kagamitan pang butas. Ayan, iniikot-ikot ko lang siya at natatanggal naman yung loob niya. Ayan, kung makikita nyo, ang ganda ng forma, nabutasan na siya. Ayan, lalahatin natin yan kasi lahat natin lalagyan niya ng bigas. So ayan guys, kung gusto nyo rin naman lutuin yung mga natanggal dyan kasi sayang naman, pwede nyo rin lutuin yan, nasa inyo yan. Ako kasi nilalagay ko yan sa freezer at meron tayo gagawin dyan pero ibang luto lang din naman. So ayan guys, tatapusin ko na lang muna ang pagbutas sa ating mga vegetables at para malagyan na ng kanin dahil mamaya pagkatapos niyan ilalagay natin yan sa pressure cooker. Doon natin lulutuin yan para mas mabilis maluto. Ayan guys, kung makikita nyo sa aking video, lahat ng gulay ay ating nabutasan na. So ayan, ready na siya para lagyan ng bigas. So ayan guys, tara samahan nyo ako. Ipapakita ko sa inyo kung paano ilagay ang ating mashi sa loob ng ating mga gulay. Ayan, unahin natin tong siling green, ang laki. Ayan, napakasimple. Ilalagay lang natin sa loob ang ating kanin. Ayan, kailangan siksikin mo siya para pag kumulo, hindi siya bubulwak, kumbaga. Kailangan siksik siya. Ayan guys, iisa-isahin muna natin lagyan ng kanin ang ating mga gulay para mamaya sabay-sabay na natin siya ilalatag sa ating pressure cooker. Okay. So, meron na naman kayong natutunan sa aking recipe ngayon at pwede nyo rin to gawin dyan sa inyo, lalo na sa atin sa Pinas dahil marami tayong iba't ibang gulay dyan. So ayan guys, mamaya para mas maliwanag, ilalagay ko isa-isa ang ating mga ingredients na ginamit dito sa ating hinandang tanghalian ngayon. Okay? So ayan guys, nakatapos na tayo. Ayan. Lahat nalagyan na natin ng mashi. Ayan, dahil may natira ako nung nakaraan na dahon ng ubas. Ayan, nilagyan ko na rin. Ayan guys, tapos na tayo. Meron pa ako natira. Ayan, bukas ko na yan gagawin. So ayan guys, tara ipapakita ko naman sa inyo kung paano o lulutuin ang ating sahog para lalong masarap. Tara. So ayan guys, ayan, ito yung ating pinakasahig sa ating mashi. Ayan, nagisa ako ng taba ng tupa. Ayan, tapos igigisa ko na ang ating manok. Okay.
guys, dahil nakita ko ng madam ko. Ayan. Sinita niya ako pero ganun lang yun. Hanggang sita lang siya. Ayan guys. Ayan guys, nilagyan na natin ng mga spices yung ating pang sahig. Ayan. Iginisa lang natin siya. Then, ipapaibabaw na natin ang ating patatas saka kamatis. Ayan siya. Ayan. Nasa ilalim yung ating manok. Ayan. At saka, ipapaibabaw na natin to. Ayan. Alam nyo ba guys kung anong purpose, bakit nilalagyan natin ng ganito sahig? Siyempre, para hindi masunog, hindi dumikit yung ating mga vegetables para hindi siya masira. Okay? Hindi siya masira pag naluto, pag tinanggal natin sa kaldero. So, ayan na nga guys, punong-puno ang ating kaldero pero okay lang. Ayan, gumamit tayo ng pressure cooker para mas mabilis. At mamaya, pag kumulo, bababa naman yan. So, ngayon guys, sasabawan na natin ng isang basong pinaghalo-halo na tubig, lemon, saka olive oil. Ayan, isabaw na natin guys. Ayan. Lutuin na natin ng isang oras. Okay guys, hanggang dito na lang ang ating vlog. Ayan, antayin na lang natin maluto. Thank you for watching. Ayan, mahasalamat. Bye-bye.